Ang pagbabudget ay hindi basta-basta. Ang inyong buwis ay dumadaan sa masusing budget process, kaya naman ang budget ng lokal na pamahalaan na naglalaman ng planong gastusin ay di lang desisyon ng mayor. Binubuo ito at ipinapanukalan ng ehekutibo, inaaprubahan ng sangguniang panlungsod at ipinapatupad ng iba't ibang mga departamento ng lokal na pamahalaan. Ano ang budget? At bakit ito mahalaga? Ang budget ay ang plano na pinansyal ng isang pamahalaan para sa isang taon ng pananalapi na nagpapakita kung ano ang mga mapagkukunan nito at kung paano ito gagamitin sa loob ng isang fiscal year. Ito ay ang pangunahing instrumento ng pamahalaan sa pagtataguyod ng mga layunin nito kaugnay sa sosyo-ekonomiko. Gayun din, ang budget ay nagpapakita at nagpapalakas ng kakayahan ng pamahalaan. Ito ay isang sentral na elemento ng ugnayan sa pagitan ng ehekutibo at lehislatura. Ang pondo ng lokal na pamahalaan ay nababahagi sa 4 na kategorya. Una, ang Personal Services or PS. Ito ay kinabibilangan ng sweldo, bonus at iba pang benepisyo ng mga kawani ng pamahalaan. Tinitiyak nito na maayos ang pasahod upang mapanatili ang moral at motibasyon ng mga kawani. Pangalawa, ang Maintenance and Other Operating Expenditure or MOOE. Ito ay kinabibilangan ng gastusin para sa kuryente, tubig, office supplies at iba pang kailangan sa operasyon. Ang pondong ito ay ginagamit para matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo sa publiko at maayos ang operasyon ng mga opisina. Pangatlo, ang Capital Outlay or CO. Ito ay para sa pagbili ng mga bagong kagamitan, pagtatayo ng mga gusali at pagpapagawa ng mga kalsada. Layunin nitong mapabuti ang mga pasilidad at infrastruktura ng bayan para sa mas maayos na pamumuhay ng mga residente. Pang-apat, ang Special Purpose Appropriation or SPA. Ito ay naglalaman ng pondo para sa mga emergency at kalamidad, mga proyekto para sa mga marginalized sectors at iba pang pangangailangan na hindi nakapaloob sa regular na gastusin. Tinitiyak nitong handa ang bayan sa anumang biglaang pangangailangan o sakuna. Ang SPA naman ay may 6 na kategorya. Una, ang 20% Development Fund. Ito ay ginagamit para sa mga proyektong pangkaunlaran tulad ng pagpapatayo ng mga kalsada, paaralan, at iba pang infrastruktura na magbibigay ng benepisyo sa buong komunidad. Pangalawa, ang 5% Local Disaster Risk Reduction and Management or LDRIM Fund. Ito ay naglalayong mapaghandaan at matugunan ang mga kalamidad sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbili ng mga kagamitan para sa emergency at agarang pagtugon sa panahon ng sakuna. Pangatlo, ang 5% Gender and Development or GAD Fund. Ito ay inilalaan upang itaguyod ang gender equality at women empowerment sa pamamagitan ng mga programa at serbisyong tumutugon sa mga pangangailangan ng kababaihan. Pang-apat, ang 1% Local Council for the Protection of Children or LCPC Fund. Ito ay naglalayong protektahan at isulong ang karapatan ng mga bata sa pamamagitan ng mga programa laban sa child abuse at educational support. Panglima, ang 1% Persons with Disabilities or Senior Citizens Fund. Ito ay naglalayong protektahan at isulong ang karapatan ng mga PWDs or differently abled persons at senior citizens sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng medikal na serbisyo at pagpapatayo ng mga pasilidad para sa kanilang kapakanan. At ang pang-anim, ang Aid to Barangays. Ito ay naglalayong suportahan ng mga proyekto at programa ng bawat barangay tulad ng pagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga residente at pagpapagawa ng mga pasilidad. Magkano nga ba ang budget ng LGU Isabela City? Alam nyo ba na ngayong taong 2024 ang LGU Isabela City ay may kabuuang pondo ng 978,034,394? Sa 978,034,394 budget ng LGU Isabela City, nasa 918,034,394 ang galing sa National Tax Allocation o nasa 94% ng kabuuang budget ng lungsod. Nasa 6% o 60 million ang mula sa lokal na koleksyon ng lungsod.
Makikita sa budget ng lungsod ng Isabela na ang Special Purpose Appropriation o SPA ay bumubuo ng 33% ng buong budget ng lungsod. Samantala, 37% ang para sa pasahod at benepisyo ng mga kawani ng LGU, 29% para sa MOOE at tanging 1% ang nakalaan para sa capital outlay. Ang LGU Isabela City ay striktong sumusunod sa pagpopondo ng Special Purpose Appropriation. Para sa taong 2024, ang SPA ay nahahati sa sumusunod. 20% Development Fund na nasa 183,606,878.80 centavos, 5% Local Disaster Risk and Management na nasa 47,619,447.32 centavos, aid to barangays na nasa 22,500,000, 5% Gender and Development na nasa 48,901,719.70 centavos, 1% Local Council for Protection of Children na nasa 9,180,343.94 centavos at 1% Senior Citizen at Person with Disability na nasa 9,780,343.94 centavos. Sa kabuuan, ang ating Special Purpose Appropriation ay nagkakahalaga ng 321,588,733.70 centavos. Dahil sa limitadong pondo ng LGU, importanteng nakikipag-ugnayan ang pamahalaang lokal sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan upang matustusan ang mga proyekto at programang pakikinabangan ng mga Isabelenyo. Dito rin pumapasok ang mahalagang papel ng ating kongresista sa paghanap ng dagdag na budget para sa ating lungsod o probinsya. Ang isang kinatawan ng distrito ay may kapangyarihang suriin ang budget na iminimungkahi ng Executive Department at lumikha ng General Appropriation Bill. Maaari ring magbungkahi ang kinatawan ng isang lugar na maglaan ng pondo o programa ang mga Executive Department o National Line Agencies para sa isang LGU. Paano nga ba ginagawa ang budget sa lokal na pamahalaan? Ang paghahanda ng budget ay ang unang yugto ng proseso ng lokal na budget. Ito ay kinabibilangan ng pagtansya ng gastos sa programa, proyekto at mga activities o PPAs. Paghahanda ng mga panukalang budget, pagsusuri ng executive sa mga panukalang budget, at paghahanda ng Local Executive Plan or LEP at ng mensahe sa budget. Ang yugtong ito ay nagsisimula sa paglabas ng budget call at nagtatapos sa pagpasa ng executive budget sa sanggunian sa ika-16 ng Oktubre o bago sa araw na ito bawat taon. Una, magpalabas ng budget call. Ang budget call ay isang kautusan mula sa mayor na naglalaman ng pangkalahatang layunin, mga desisyon sa patakaran, mga estratehiya at mga prioridad na PPA ayon sa sektor o opisina tulad ng nasa Annual Investment Plan or AIP para sa taunang budget. Tungkulin naman ng LGU na ibahagi ang budget call sa mga akreditadong civil society organizations or CSO. Tinitiyak ng mga department heads na makipag-ugnayan sa kanila. Pangalawa, magsagawa ng budget forum. Ito ay isang araw na forum kung saan ipinapaliwanag ng local budget officer sa mga department heads ang mga pangunahing layunin at mga direksyon sa patakaran, mga pinagmula ng kita, mga limitasyon sa gastusin at mga estratehiya sa budget. Inaanyayahan rin ang mga akreditadong CSO sa budget forum. Sa ideal na sitwasyon, ang budget forum ay maaaring magbigay ng impormasyon kung bakit hindi kasama sa mga nakataktang PPAs ang mga inirerekomendang prioridad ng mga akreditadong CSO. Hindi lahat ng programa at proyekto ay napopundohan. Limitado kasi ang kaba ng bayan. Pangatlo, maghanda at magsumite ng mga panukalang budget. Ang bawat department head ay naghahanda ng mga panukalang budget at isinisumite ito sa local budget office para sa pagsusuri at pagsamahin nito. Kailangan niyang tukuyin ang mga inaasahang output para sa taunang budget at mga tinatayang gastos. Pang-apat, magsagawa ng budget hearing. Ang mga technical na budget hearings ay isinasagawa ng Local Finance Committee
upang tiyakin ang kawastuhan ng mga pinagmumula ng kita, PPA, mga tansyang gastos at inaasahang mga output para sa taunang budget. Inaanyayahan rin ang mga akreditadong CSO sa mga budget hearing kaugnay ng mga sektoral na alalahanin. Kaya malaking hamon sa mga miyembro ng Local Finance Committee kung paano masusuri ng mabuti ang tinatayang resulta ng bawat pisong gagastusin at sa mga mamamayang kanilang kinakatawan. Sa panahon ring ito, isinasagawa ang People's Budget. Inaanyayahan ng iba't ibang sektor kung saan sila ay nagpapasa ng kanilang mga panukalang PPA para pag-aralan ng LGU at isama sa budget nito. Kung dati ay maliit ang puwang para sa mga mungkahi ng mga mamamayan, sa administrasyon ni Mayor Dada, ipinapatupad ang taunang People's Budget para bigyan ng boses ang mga mamamayan sa pagbubuo ng budget, depende sa prioridad ng lungsod. Ipinapasok sa 20% Development Fund ang mga proyektong ipinanukala ng mga komunidad mismo. Panghuli, magsagawa ng ebalwasyon sa mga panukalang budget na isinumiti nito sa sanggunian. Ang Local Finance Committee ay nagsasagawa ng ebalwasyon ng lahat ng mga panukalang budget gamit ang mga output at cost criteria. Maaaring gayahin ang mga best practices ng iba pang LGU sa pakikipagtulungan sa mga CSO sa Local Finance Committee. Pagkatapos ng pagbuo ng panukalang budget, at pag-aproba ng LCE, ang LGU ay dapat magsumite ng inirerekomendang executive budget nang hindi lalampas sa ika-16 ng Oktubre ng kasalukuyang taon alinsunod sa Section 318 ng RA number 7160. Ano ang participatory budgeting? Ang participatory budgeting ay isang makabagong proseso kung saan direktang kasama ang taong bayan o miyembro ng iba't ibang sektor ng lungsod sa pagpili ng mga hinaing na dapat tugunan o proyektong dapat unahin ng pamahalaan ng lungsod. Ang nasabing mga proyekto ay popondohan mula sa 20% Development Fund. Ibig sabihin, ang mga proyektong nabanggit sa Joint Memorandum Circular 2017-01 ng DBM at DILG ay pwedeng ipasok sa listahan. Sa participatory budgeting, involved kayo sa mismong proseso ng pagdedesisyon kung saan gagastusin ang pera nyo. Ano ang proseso ng participatory budgeting? Una, sa pamamagitan ng Barangay Assembly o General Assembly ng barangay o pagpupulong ng mga organisasyon, ang taong bayan o mga miyembro ay sama-sama maglista ng 3 proyekto na gusto nilang ipatupad o isaalang-alang ng city government. Sa isang consultation meeting, ang nasabing listahan ay isusumite ng barangay or organization officials sa city government kung saan ay ito ay i-assess, i-review o i-amend kung kinakailangan. Matapos dumaan sa masusing review o assessment, ang kabuuang listahan ng proposed projects ay isusumite sa City Development Council sa Annual Investment Plan ng lungsod. Ang mabubuong proposed priority projects na mula mismo sa mga barangay at mga organizations ay isasama ni Mayor Dada Hataman sa executive budget o tatawagin nating the People's Budget na isusumite naman sa Sangguniang Panglunsod o City Council for approval or proper disposition. Ang People's Budget ay budget ng taong bayan, mula sa taong bayan at para sa taong bayan. Paano niyo ba mababantayan ang inyong buwis? Ang bawat LGU ng gobyerno ay inaatasan ng batas na regular na mag-ulat sa publiko ng kanilang mga gastusin at mga resultang nakamit. Kadalasan, nagbibigay ulat ang mayor tuwing State of the City Report nito na isinasagawa kada taon. Samantala, sa Transparency Seal na nakapaskil sa website ng lokal na pamahalaan, makikita ang mga budget, performance targets, mga programa at proyektong ginastusan, mga kontratang pinapasukan, at mga ulat sa paggastos ng pondo. Sa huli, tinutuos ng Commission on Audit ang bawat gastusin ng lahat ng ahensya at sinisita sila kung may paggastos na di wasto. Ang mga audit report na ito ay naka-upload sa website ng COA. Kaya hindi lang dapat pamahalaan ang nakikialam sa proseso ng pagbubuo, pagsasabatas, pagpapatupad at pagbabantay ng budget.
tungkulin ng bawat mamamayan na unawain ang budget ng pamahalaan, magmatsyag at makilahok